A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapalad, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay kanyang propeta at huling sugo. Huwag kang magpalinlang sa panandali ang yaman kung ito ay nagmula o nagmumula sa haram, sapagkat walang tunay na pagpapala sa kayamanang kinalaki pa ng kasalanan. Isang mahigpit na paalala sa mga napapayaman sa ipinagbabawal. Isang matalik na kaaway ng iyong iman. Marahil iniisip mo, wala naman ako tinatakpan, nagpapautang lang ako, bakit ito masama? Ngunit ang hindi mo napagtanto, ang iyong negosyo ay itineo sa isang bagay na isinumpa ng Allah. Tandaan, ang 5-6 o ang pagpapautang na may patong ay isang anyon ng riba. Isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. At alam mo ba kung gaano ito kalala sa paningin ni Allah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah at talikuran ninyo ang natitirang bahagi ng riba. Kung kayo ay mga tunay na mananampalataya at kung hindi ninyo ito gagawin, magkakaroon ng isang pahayag ng digmaan mula sa Allah at sa kanyang sugo. Isipin mo ito, ang Allah at ang kanyang sugo ay nagpahayag ng digmaan laban sa iyo. Kung may takot ka kay Allah, dapat manginig ka sa babalang ito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinusumpa ng Allah ang kumakain ng riba, ang nagpapakain nito, ang nagtatalaan nito, at ang dalawang saksi nito, sila ay magkakapantay sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay nagpapautang ng 5-6, hindi ka lang kumita ng pera, kumain ka pa ng sumpa. Ang bawat sentimong kinita mo mula rito ay lason sa iyong kaluluwa. Akala mo yung mayaman ka, la hawla wala quwata illa billah. Hindi mo ba napapansin? Oo, maaaring malaki ang kinikita mo ngayon. Marahil napakaganda ng iyong bahay, magagara ang iyong sasakyan at sagana ka sa material na bagay. Ngunit ito ba ang tunay na kayamanan? Bakit kahit may pera ka, hindi ka mapayapa? Bakit kahit anong ipunin mo parang hindi sapat? Bakit tila walang biyaya sa perang kinikita mo? Dahil ang yaman mula sa haram ay walang baraka o pagpapala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong mga tao na nakaupo sa mga pintuan ng Jannah, ngunit hindi sila makakapasok dahil sa utang na may patubo. Oo, iniisip mo bang sulit ang lahat ng ito kung ang kapalit ay ang kawalan ng kapatawaran mula kay Allah? Kaya mga minamahal na kapatid, bago mahuli ang lahat, magsisi ka, matakot ka sa Allah bago ka kunin ang kamatayan nang wala kang dalang malinis na kabuhayan. Ang mundong ito ay panandalian lamang. Lahat ng ari-arian mo, lahat ng perang inipon mo mula sa 5-6, lahat ng kayamanang iningatan mo, iiwanan mo ito. Iiwan mo ito sa hukay. Ang tanong, anong dala mo sa kabilang buhay? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino mang nagsisimula sa kasalanan ay tulad ng isang taong hindi nagkasala. Mga minamahal na kapatid sa Islam, hindi pa huli ang lahat. Isarap mo ang negosyo ng 5-6, hanapin mo ang halal na kabuhayan, manalangin ka sa Allah na bigyan ka ng malinis na yaman, at sino man may takot kay Allah, siya ay magbibigay sa kanya ng daan palabas sa kahirapan, at siya ay magkakaloob sa kanya mula sa hindi niya inaasahan. Tandaan, ang yaman ay hindi laging biyaya.
kung ito ay nagmumula sa haram. Piliin mo ang kayamanang may pagpapala. Piliin mo ang halal. Piliin mo ang Allah kaysa pandarayang yaman ng mundo. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.